Nagbabala ang Israel sa mga residenteng naninirahan sa Southern Lebanon na lumikas na patungong Northern Israel. Bunso dito ng nagpapatuloy nilang ground operations laban sa Hezbollah. Sa isang social media post ni Israel Defense Forces Arabic spokesperson Lieutenant Colonel Avichai Adrey, inabisuhan niya ang mga residente na tumungong norte sa Awali River para maging ligtas sa mga ikakasang operasyon. Kasabay din ito ang pag-issue ng IDF ng evacuation order sa mga Southern Beirut dahil malapit umano ang mga residente sa mga Hezbollah camps. Pumalo na sa 200 mamamayan sa Amerika ang nasawi dahil sa hagupit ng Hurricane Helene. Ayon kay Georgia Governor Brian Kemp, karagdagang 33 residente ng kanilang bayan ang naitalang namatay dahil sa bagyo. Samantala, bumisita naman si US President Joe Biden sa mga bayan bilang pakikiramay at pag-aabot ng tulong sa mga sinalanta ng kalamidad. Magkakasa naman ng trilateral meeting ang bansang South Korea, Japan at Amerika kasunod ng patuloy na pagbabanta ng North Korea. Sa phone call ni na South Korean President Yoon Suk Yeol at ni Japan Prime Minister Shigeru Ishiba, napagkasunduan ng dalawang lider na magkaisa at ipagpatuloy ang close communication sa isa't isa para mas lalong mapabuti ang kanilang kooperasyon. Dagdag pa ni Yoon, diplomatic priority ng South Korea ang mapagbuti ang kanilang relasyon sa Japan at USA. Naglabas naman ng sama ng loob ang majority ng Muslim, Arab and Palestinian American community dahil sa hindi umano pagsama sa kanila ni presidential candidate US Vice President Kamala Harris. Kaugnay sa isinasagawang virtual meeting ng White House sa mga lider ng bawat communities para mapag-usapan ang mga hakbang ng pamahalaan para matapos ang sigalot sa Gaza. Batay sa pahayag ng nakararami, ilan sa malalaking komunidad ay hindi naimbitahan at tila hindi nahinga ng panig tungkol sa issue. Ayon rin kay Arab American Institute President James Zogby, ang pagpupulong ay irritating dahil sa hindi nito pagiging inclusive. Samantala, taliwas naman ito sa pahayag ni American Task Force on Lebanon President Edward Gabriel na paratihan daw silang nagpupulong kasama si Harris para mapag-usapan ang mga issue tungkol sa Gaza. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.